Pag pumasok ka sa isang commitment, hindi yan para sa sarili mo. Yung pagkukomit ng sarili mo ay pagliban sa mga bagay na maaaring nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Pero kung alam mong hindi makapagbibigay ng kasiyahan dun sa taong mamahalin mo, bibitawan mo. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, kung yung mata, ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Kung kamay ang dahilan ng pagkakasala, putulin mo. Dahil ang totoong nagmamahal, kaya niya magsakripisyo alang-alang sa kanyang minamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi sa iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kaniyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kaniyang asawa nang hindi naman ito nangangalo niya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nito lang pong kamakailan, may nagtanong sa akin, Father, ayaw ng simbahan ang divorce. Pero, pumapayag ito sa annulment. Pareho lang namang hiwalayan yon, di ba? Ang sagot, hindi pareho yon. At yan ang ipapaliwanag ko ngayon, kaya kumapit kayo. At kahit sabihin ni Pope Francis na 8 minutes lang ang homily, sorry, kung may matututunan naman kayo, bakit ko pa iikliin? Pero tingnan natin, baka kaya naman. Magkaiba yung divorce at annulment. At ano ang pinagkaiba nila? Yung batayan kung bakit ito ginagawa o yung batayan kung bakit ito ginaganap. Una, tingnan muna natin bakit natin ito pinag-uusapan. Narinig natin sa Ebanghelyo kahapon na ang pagsunod sa kautusan ay hindi lang para gawin ang kalooban ng Diyos, kundi para tayo ay lumalim sa pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Obeying the commandments is not just a mere obligation, but an opportunity to deepen in our love for God and for one another. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod natin sa batas ay kagaya lang din ng pagsunod ng mga Pariseyo at walang pinag-iba ang mga Kristiyano sa kanila, hindi tayo maituturing na mga tagasunod niya. At paano magiging kakaiba ang ating pagsunod sa kautusan? Paano? Gawin mo yan hindi dahil natatakot kang maparusahan. Gawin mo yan hindi dahil gusto mo ng gantimpala. Gawin mo yan dahil mahal mo ang kapwa mo at mahal mo ang Diyos na nag-utos sa iyo. Amen ba yon?
Kaya hindi lang siya basta obligasyon. Ito'y nagpapalalim ng pagmamahal at nagpapalalim ng ating pag-uugnayan sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ngayon, kaya sinasabi ng Diyos, ni Jesus mismo, sa Matthew chapter 10, na ayaw niya ng divorce. Bakit? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, sabi niya, kaya itong batas na ito itinakda ni Moises. Pero sa pasimula pa, ang kalooban ng Diyos ay pagsamahin ang babae at lalaki at hindi sila dapat paghiwalayin ng tao. Kaya tinuldukan ni Jesus ang usapan. Walang divorce. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Dahil dapat ang pagsasama ng mag-asawa ay nakatungtong sa paghahangad na maibigay ang sarili sa isa't isa alang-alang sa pag-ibig. At ang nagpapakasal, handa niyang iwan ang lahat ng meron siya, kahit ang mga pinakamamahal niyang magulang, para ibigay ng buong-buo ang sarili niya sa kanyang mapapangasawa. Ibig sabihin, ang ibibigay niya ay 100% ng kanyang sarili sa kanyang mapapangasawa. Hindi 75, hindi 50%. Walang pagmamahal na maiiwan para sa sarili. Ang pagmamahal ay 100% na ibibigay para sa kanyang minamahal. In short, malinis ang kanyang puso mula sa anumang paghahangad na makasarili. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon? Ano yung ibig sabihin ng pusong malinis at isang pusong malaya mula sa anumang pagkamakasarili? Hindi po pwedeng magpakasal ang taong mahalay. Hindi pwedeng magpakasal yung tao nang iniisip lang puro sarili. Hindi po pwedeng magpakasal yung tao na kaya ka lang nagmamahal para makaramdam ka rin ng pagmamahal pabalik. Kasi ang tawag dyan, narcissist. Paano ka papasok sa isang buhay ng pagmamahal habang buhay kung ang tingin mo lang sa asawa mo ari-arian mo? Na kaya mo gustong pakasalan kasi ayaw mo siyang mapunta sa iba. Na kaya mo siya gustong pakasalan, gusto mo siyang angkinin. Na kaya mo siya pakakasalan para ikaw lang ang kanyang makakasiping. Anong tingin mo sa asawa mo? Gamit. Anong tingin mo sa asawa mo? Bagay. Anong tingin mo sa asawa mo? Pag-aari. Diba? Kaya hindi mo binibigay yung sarili mo. Pinapakasalan mo siya para ma-fulfill lang yung mga needs mo. Hindi ka totoong nagmamahal, nagkakamal ka. At ginagamit mo lang yung napangasawa mo para mapunan yung kakulangan sa puso mo. Pagka ganyan, ibig sabihin, wala kang kapasidad na mag-asawa. Kaya ano ang ginagawa ng tinatawag ng proseso ng annulment o declaration of nullity? Ipinapahayag na sa unang pagkakataon pa lamang ay wala na talagang kasal na naganap. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi wala dun yung mga kondisyones na kinakailangan para kayo ay magkaroon ng valid na kasal. At ano nga yung sinasabi ni Jesus na kondisyon para magkaroon ng valid na kasal? Yung isang puso na 100% kayang magbigay ng sarili sa kanyang minamahal. Walang pagkamakasarili, buong kalayaan, buong pag-iisip, buong puso na nakahandang magbigay ng sarili para sa kanyang pinakasalan. Kung hindi 100%, ibig sabihin, walang kakayanang magpakasal. Kaya kung sila man ay nakasal, ang totoo'y walang bisa iyon, wala talagang kasal na nangyari. At yung annulment o yung declaration of nullity, hindi sila pinaghihiwalay. Dahil on the first place, hindi naman sila sa totoong nagsama. Dahil yung loob ng isa o ng pareho sa kanila, wala naman doon sa kasal na ginagawa. Kaya ang declaration of nullity, hindi kagaya ng divorce,
Pinagbabawalan na yung taong nadeklara na walang kakayanang magpakasal na hindi na siya pwedeng magpakasal sa iba. Nakita nyo na yung pagkakaiba? Ang divorce, dahil ginusto nyo lang na maghiwalay, hindi binabaliwala o hindi sinasabing walang kasal na nangyari, ang sinasabi, totoong may kasal na nangyari. Ginusto lang maghiwalay ng isa o ginusto pareho na maghiwalay, kaya kahit sino sa kanila, may permiso man o wala, pwede silang magpakasal kahit kanino uli. Yun ang problema doon. Kaya, bakit ito tinatalakay ng ating Panginoong Hesus? Para ipakita sa atin yung halaga ng intensyon at yung halaga ng disposisyon ng puso kapag pumasok sa isang commitment. Pag pumasok ka sa isang commitment, hindi yan para sa sarili mo. Yung pagkukomit ng sarili mo ay pagliban sa mga bagay na maaaring nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyo. Pero kung alam mong hindi makapagbibigay ng kasiyahan dun sa taong mamahalin mo, bibitawan mo. Kaya nga nung sabi ng Panginoon, kung yung mata, ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Kung kamay ang dahilan ng pagkakasala, putulin mo. Dahil ang totoong nagmamahal, kaya niyang magsakripisyo alang-alang sa kanyang minamahal. Kung mahal mo ang Diyos, at yung dahilan ng pagkakasala mo palagi ay yung dila mong matabil at yung isip mong marumi, babaguhin mo yan. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, iiwanan mo yan. Amen? At ganun din, kung magmamahal ka ng tao. Kung alam mong mahalay kang tumingin sa babae o sa lalaki, huwag mong isipin na pwede kang maging mabuting asawa. Dahil kung ngayon pa lang, hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mo sa kahalayan mo, anong magiging tingin mo sa asawa mo? Parausan? Hindi ka pwedeng magpakasal. At hindi kasalanan na maging single. Kung yan ay mas makapagpapabanal sa iyo at yan ay magiging dahilan para hindi ka makasakit ng ibang tao, mas mainam pang manatili ka na lang na single kaysa mag-asawa ka pero maging manloloko ka at mapanakit ka. Kung alam mong meron kang tendency na magagalitin ka at nananakit ka kapag ikaw ay nagagalit, huwag kang mag-asawa. Hindi ka nagpapakasal sa punching bag. At ikaw naman, maging mapili ka naman sa mapapangasawa mo. Hindi porket kinikilig ka, pakakasalan mo. Hindi porket may sense of humor, pakakasalan mo. Yang kilig, pwede mong maramdaman pag umiihi ka. Yung sense of humor, pumunta ka sa comedy bar, manood ka sa YouTube at Netflix, matatawa ka. Pero yung ipagpapalit mo, yung kinabukasan mo, sa isang taong hindi ka naman mahal talaga, at pakyut lang ng pakyut, para makaramdam ng pagmamahal mula sa iyo, at punan kung ano yung kulang sa kanya, huwag mong isakripisyo ang kinabukasan mo at ng magiging mga anak mo sa taong ito. Nagkakaintindihan tayo? Kaya ayaw natin ng divorce. Ayaw ni Jesus ng divorce. Kasi ang gusto ng Panginoon, bago mo pasukin ng isang bagay, kilalanin mo muna ang sarili mo. Alamin mo kung anong ibig sabihin ng kasal at ng commitment na pinapasok mo. At kilalanin mo din yung magiging kabiyak mo ng mabuti. Dahil ang pagpapakasal ay hindi lang isang kontrata, kundi pagkakataon para ipakita natin ang pagmamahal natin sa isa't isa at higit sa lahat ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya kung talagang mahal natin ang Diyos, irerespeto natin kung ano ang intensyon niya para sa kasal. At ang pinag-uusapan dito ay hindi lang yung kasal sa simbahan, kundi kasal sa sibil. Dahil kahit ang kasal sa sibil, dapat nakatungtong sa totoong pagmamahal. Hindi pagmamahal sa sarili, kundi pagmamahal at pag-aalay ng buhay doon sa kanyang pinapakasalan. Amen ba yon?
Amen ba yon? Ngayon, naiintindihan na ninyo. Ang pagmamahal ay hindi lang kilig. Dahil ang kilig, lumilipas yan. Ang pagmamahal ay commitment. At ang commitment, kaya lang gawin ng isang tao na hindi makasarili. Kayang magsakripisyo. Kaya sa mga kabataang nandito, tanungin niyo ang sarili ninyo. Sa mga gustong mag-asawa, tanungin ninyo ang sarili ninyo. May ganong klase ba kayong pagmamahal? Pag wala, wag na kayong magpaasa. Wag na kayong manligaw. Lubay-lubayan ninyo, manahimik kayo. Dahil ang pag-aasawa, hindi para sa inyo. Ano ang sabi ni Santo Tomas de Aquino? Ang pagmamahal ay ang paghahangad ng kabutihan ng taong minamahal. Love is willing the good of the other. Kaya, kung ang iniisip mo lang sa pagmamahal mo ay yung ikabubuti ng sarili mo, huwag ka na lang magmahal. Dahil ang pagmamahal ay ang loobin mo na mapabuti ang kalagayan ng ibang tao. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, huwag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.